Mother Tongue 1, Quarter 4, Week 6. Kasing kahulugan ng salitang naglalarawan. Inaasahang ang module na ito ay makatutulong sa iyo na ikaw ay una, nakapipili ng mga salitang kasing kahulugan ng salitang naglalarawan sa pangungusap. Ikalawa, nakapagbibigay ng kasing kahulugan ng salitang naglalarawan. Unang pagsubok. Pagmasdan ang mga larawan, piliin at isulat ang letra ng kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Unang bilang. Halamang mayabong. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mayabong? A. Matipid. B. Malago. C. Matalino. Ang tamang sagot sa unang bilang ay malago. Ang kasing kahulugan ng mayabong ay malago. Ikalawa, mabangis na aso. A. Mataba. B. Malabo. C. Matapang. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mabangis? Sulat ang titik ng tamang sagot. Ikatlo, ang damit niya ay gulanit na. A. Sira-sira. B. Nawala. C. Natapon. Ano ang kasing kahulugan ng salitang gulanit? Piliin ang titik ng tamang sagot. Ika-4, si Ron ay batang masigasig. Ano ang kasing kahulugan ng salitang masigasig? A. Matampuhin. B. Masipag. C. Matalino. Isulat ang titik ng tamang sagot. At ikalima, maligaya si Mina. Ano ang kasing kahulugan ng salitang maligaya? A. Masaya. B. Makulay. C. Matamis. Isulat ang titik ng tamang sagot. Balik tanaw. Alamin ang tambalang salitang binigyang kahulugan sa bawat pangungusap. Unang bilang, kami ay nakatira sa bahay na gawa sa pawid. Ano ang ibig sabihin ng bahay na gawa sa pawid? A. Bahay kubo. B. Bahay na bato. C. Bahay na palasyo. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ikalawa, galing ako sa mahimbing na pagtulog. Ano ang tambalang salitang kumakatawan sa mahimbing na pagtulog? A. Bagong buhay. B. Bagong dating. C. Bagong gising. Sulat ang titik ng tamang sagot. Ikatlo, ang isda ay isang uri ng pagkaing mula sa dagat. Pagkaing mula sa dagat. Ano ang tambalang salitang kumakatawan dito? A. Ingat yaman. B. Yamang dagat. C. Yamang iniingatan. Ika-4, napakabait ng namumuno sa aming paaralan. Ano ang tambalang salita na nagbibigay kahulugan na namumuno sa aming paaralan? A. Punong guro. B. Punong kahoy. C. Punong barangay. At ikalima, sipiin sa kwaderno ang karagdagang gawain. Ano ang kahulugan o ano ang binibigyang kahulugan ng karagdagang gawain? A. Takdang oras. B. Takdang aralin. C. Takdang panahon. Sulat ang titik ng tamang sagot. Maikling pagpapakilala ng aralin. Ang dalawang salitang naglalarawan o pang-uri ay magkasing kahulugan kung pareho o magkatulad ang kanilang kahulugan o ibig sabihin. Halimbawa, marikit. Ang kasing kahulugan nito ay maganda. Berde, luntian. Matalim, matalas. Unang gawain. Piliin sa loob ng kahon at isulat ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. Narito ang pagpipilian ninyong mga salita mula sa kahon. Magaling,
maganda, tamad, kilala, at tahimik. Unang bilang, siya ay bantog na mananayaw. Ano ang kasing kahulugan ng salitang bantog? Piliin sa kahon ang tamang sagot. Para sa salitang bantog, ang kasing kahulugan nito ay kilala. Ikalawa, ang dalaga ay marikit. Ano ang kasing kahulugan ng salitang marikit? Piliin sa kahon ang tamang sagot. Ikatlo, mahusay umawit si Rina. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mahusay? Piliin sa kahon ang salita ng tamang sagot. Ikaapat, ang bulkan ay payapa. Ano ang kasing kahulugan ng salitang payapa? Piliin sa kahon ang salita ng tamang sagot. At ikalima, iwasang maging batugan. Ano ang kasing kahulugan ng salitang batugan? Piliin sa kahon ang tamang sagot. Ikalawang gawain, pagdugtungin ang kasing kahulugan ng mga salita sa hanay B, A at hanay B. Narito ang mga salita. Sa hanay A, aalamin natin ang kasing kahulugan nito na matatagpuan natin sa hanay B. Isusulat lamang ang titik ng tamang sagot sa inyong mga papel. Unang bilang, munti. Ano ang kasing kahulugan ng salitang munti? A, mataas, B, mabagal, C, marahan, D, maliit, E, mabili. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ikalawa, matulin. Hanapin sa hanay B ang kasing kahulugan ng salitang matulin. Isulat lamang ang titik. Ikatlo, matayog. Ikaapat, makupad. At ikalima, mahinahon. Hanapin sa hanay B ang kasing kahulugan ng mga salita sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ikatlong gawain, piliin sa pangungusap ang kasing kahulugan ng salitang nasa kaliwa. Para sa unang bilang, mariwasa. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mariwasa? Hahanapin natin ang kahulugan nito sa loob ng pangungusap. Unang bilang, mayaman ang kanilang pamilya. Mula sa pangungusap na ito, aalamin natin ang kasing kahulugan ng mariwasa. Para sa unang bilang, ang kasing kahulugan ng mariwasa ay mayaman. Isulat sa unang bilang ang salitang mayaman. Ikalawa, matalas. Ang kutsilyo ay matalim. Alin dito sa mga salita sa pangungusap ang kasing kahulugan ng matalas? Isulat ang salita sa ikalawang bilang. Ikatlo, maliksi. Masigla na si Lola Enyang. Alamin ang salitang kasing kahulugan ng maliksi. Ikaapat, mabaho. Masangsang ang amoy ng basura. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mabaho? Ikalima, malawak. Ang palaruan ay maluwag. Alin sa mga salita sa pangungusap ang kasing kahulugan ng salitang malawak? Piliin ito at isulat sa ikalimang bilang. Basahin ng may pag-unawa ang tula upang masagot ang mga sumusunod na tanong. Ang ating tula ay may pamagat na ang paborito kong gulay ni Maria Marnie, C. Orbizo. Mapaklaman o mapait itong ampalaya. Sa sustansya naman ay tiyak na sagana. Kapag niluto ni nanay talagang malasa. Kaya't katawan ko ay malusog at masigla. Ako'y naging malakas at buto ay matibay. Tumalas aking isipan at naging mahusay. Salamat sa kalusugang sa aking ibinigay. Maraming salamat sa paborito kong gulay.
Narito ang mga katanungan. Lagyan ng check ang letra ng wastong sagot o isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong mga answer sheet. Unang bilang, ano ang dalawang salitang magkasing kahulugan na naglalarawan sa pansit? A. Mahaba at malaki. B. Masarap at malinamnam. C. Marami at malago. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ikalawa, ang kasing kahulugan ng salitang malusog ay A. Maingay. B. Mabait. C. Masigla. Ikatlo, ang salitang sagana ayon sa tula ay kasing kahulugan ng salitang A. Matulin. B. Marami. C. Masigla. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ikaapat, alin ang salitang magkasing kahulugan sa taludtod ng tula? Ako'y naging malakas at buto ay tumibay. Alin dito ang dalawang salitang magkasing kahulugan? A. Buto, matibay. B. Naging, matibay. At C. Malakas, matibay. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ikalima, ano ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap? Matalas ang isipan at naging mahusay kapag tayo ay kumakain ng gulay. A. Magaling. B. Mahina. C. Tamad. Isulat ang titik ng tamang sagot. Tandaan, ang mga salitang magkasing kahulugan ay dalawa o higit pang salita na magkaiba ang baybay ngunit magkatulad o pareho ang kahulugan. Kadalasan, ang mga salitang ito ay salitang naglalarawan sa isang tao, bagay, hayop, at puok o lugar. Maaari ring katangian tulad ng uri, anyo, kulay, laki, amoy, at lasa. Pag-alam sa natutunan. Magbigay ng isang salitang kasing kahulugan ng mga salita sa bawat bilang. Unang bilang, matangkad. Mag-isip ng isang salita na kasing kahulugan ng matangkad. Ikalawa, magaling. Ikatlo, malaki. Ikaapat, luntian. At ikalima, maaruga. Magbigay ng isang salitang kasing kahulugan ng mga sumusunod na salitang ito. Isulat ang inyong sagot sa inyong answer sheet. Pangwakas na pagsusulit. Ikahon ang kasing kahulugan ng nakasalungguhit na salitang naglalarawan sa pangungusap. Halimbawa, ang maliit na ibon ay nasa muntin niyang pugad. Ano ang kasing kahulugan ng salitang maliit? Ito ay munti. Pipiliin ninyo ang kasing kahulugan ng may salungguhit. Unang bilang, masaya si Rina dahil ang ate niya ay maligaya na. Ano ang kasing kahulugan ng salitang masaya sa pangungusap? Ito ay maligaya. Ikalawa, mataas ang bahay na nasa matarik na bundok. Alamin ang kasing kahulugan ng mataas. Ikatlo, maginaw ngayon kaya malamig din ang tubig. Ikaapat, mahusay siya sa sipnayan at talagang magaling. At ikalima, matuling lumipas ang oras at mabilis na nagbago ang lahat. Alamin sa pangungusap ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Mga bata, isang aralin na naman ang natapos natin ngayong linggo sa Mother Tongue. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo upang tumuklas ng mga bagong kaalaman. Maraming salamat, stay safe, and God bless!